Alam nyo, madalas nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabago. Pero naisip nyo na ba kung ano talaga ang itsura ng isang tunay na espiritual na transformasyon? Sa pagsusuri natin ngayon, sisilipin natin ang parang isang blueprint kung saan ang banal na espiritu ang nagsisilbing arkitekto sa paghubog sa atin pabalik sa mismong larawan ng Diyos. Okay, so heto yung magiging roadmap ng paglalakbay natin. 5 bahagi yan. At sa bawat isa, alamin natin ang mga yugto ng pagbabagong ito. Tara, simulan na natin. Unang bahagi, ang una at huling Adan. Dito muna tayo magsisimula sa pundasyon. Kasi para maintindihan natin yung solusyon, kailangan muna nating malaman kung ano yung problema, di ba? At lahat yan nagsisimula sa malaking pagkakaiba ng dalawang importanteng tao, ang una at huling Adan. So, ito yung pinakaugat ng lahat. Yung unang Adan, inilarawan siya bilang isang kaluluwang buhay na sa huli ay namatay. Sa kabilang banda naman, yung huling Adan, iba siya. Siya yung espiritong nagbibigay buhay. Siya yung solusyon na bumubuhay sa kung ano ang namatay. At hindi to basta-basta opinion lang ha. Ito mismo yung sinasabi sa 1 Corinto na siyang naglalatag ng pundasyon natin. Malinaw na pinapakita yung dalawang estado. Yung isa, patungo sa kamatayan, at yung isa, patungo sa buhay. Okay, so kung yon yung problema, paano naman tayo makakalipat mula sa estado ng unang Adan papunta doon sa bago? Well, dito na pumapasok yung banal na espiritu. Ang pangunahin niyang gawain, ang buin muli ang larawan ng Diyos sa kalooban natin. At ito yung mahalagang punto. Hindi ito automatic. Hindi ito parang magic na isang araw, boom, nagbago ka na. Isa itong sinasadyang proseso ng pagpapanibago. At tingnan nyo hindi ito isang bigla ang pangyayari. May mga hakbang talaga. Nagsisimula sa pagkakita mo sa larawan, tapos sa pagsunod dito, unti-unting pagkakahawig hanggang sa punto na ikaw na mismo ang nagiging larawan ng Diyos. At lahat yang ginagabayan ng Espiritu. At itong talata na to, ito yung patunay. Kinukumpirma nito na yung buong pagbabago mula sa simula hanggang sa dulo ay gawain mismo ng Espiritu ng Panginoon. Susunod na bahagi. Hindi lang pala tungkol sa pagbabago ng anyo, kundi pati na rin sa pagbabago ng puso. Kailangan nating maintindihan kung ano ba yung naguudyok sa atin, yung motivasyon. At yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda ng pagkasabi dito, di ba? Hindi lang sinabing itinuro o ipinaliwanag, ang sabi ibinuhos. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa isip. Ito'y isang bagay na direktang ipinapadama sa ating mga puso sa pamamagitan ng espiritu. So ganito yung daloy niya, no? Simple lang. Una, ipapaalam at ipaparamdam ng espiritu sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, dahil doon, matututo tayong mahalin siya pabalik. At pangatlo, yung pag-ibig na yun yung nagiging gasolina natin. Yun yung nagbibigay sa atin ng kakayahang sumunod sa Kanya. Okay, ika-4 na bahagi na. Pag-usapan naman natin ang batas. Kasi dito, may isang napakalaking pagbabago. Yung paglipat mula sa batas na nakasulat lang sa bato, patungo sa isang batas na isinulat na mismo sa ating mga puso. Isipin nyo sa umpisa, yung batas, parang salamin. Anong ginagawa ng salamin? Pinapakita niya sa'yo kung may dumi ka sa mukha, di ba? Ganun yung batas. Pinapakita niya sa atin na, oy, may problema tayo at hindi natin to kayang ayusin mag-isa. Dito talaga natin makikita yung napakalaking pagkakaiba. Sa kaliwa, yung batas na nasa bato. Isang panlabas na standard, mabigat, at sa totoo lang, imposible nating masunod ng perpekto. Pero sa kanan, iba na. Isang batas na panloob, isinulat ng espiritu na nagbibigay kakayahan sa atin na sumunod mula talaga sa puso. At ito yung katuparan ng pangako sa bagong tipan. Ang batas, hindi na lang isang bagay na nasa labas na kailangan nating tingnan, kundi isang gabay na nasa loob na natin, isinulat mismo ng Espiritu. So narating na natin yung dulo ng ating paglalakbay. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano yung pinakahuling resulta? Ano ang kinalabasan ng lahat ng gawain ng Espiritu? Simple lang, kalayaan. Dito nagtatagpo ang lahat. Hindi lang tayo binibigyan ng espiritu ng instruction manual, hindi. Nananahan siya sa atin para bigyan tayo ng kapangyarihan para isabuhay yung nakasulat. Dito na natin natutupad yung layunin na maging larawan ng Diyos. At itong talata na to ang pinakamalakas na buod ng lahat. Ang huling resulta, kalayaan.
Pinalaya na tayo mula sa dating umiikot na cycle ng kasalanan at kamatayan dahil sa bagong kautusan ng Espiritu ng buhay. So ang pinakamahalagang aral dito ay yung pagbabago mula sa isang panlabas na code patungo sa isang panloob na katangian. At iiwan ko sa inyo itong tanong para pag-isipan. Ano nga ba talagang ibig sabihin? Anong ang pakiramdam ng mamuhay na ang kasunduan mo sa Diyos ay hindi na nakaukit sa malamig na bato, kundi sa mismong tumitibok mong puso?